homework or reviewing lessons with your child. Kadalasan ay nauuwi ito sa iyakan at tampuhan. Minsan pa nga, meron ba ngayon pa? No? Parang, hindi mo makuha. Okay. How can we make learning fun for our kids? Joining us in our discussion is blogger and social media manager, Miss Cathy Keningo. Nakasama ko din kanina sa Quick Meet. Yes. Good morning once again. Good morning! Energetic na ako kasi nakakain na ako. Sarap, di ba? Bibibap. Sarap! Oo, kaso bitin. Sumamaya. De, pagkatapos ito, kakain pa I tayo. know, yung sa buong bowl. Okay, ngayon magandang pag-uusapan natin, Cathy, di ba? Ayun, kasi ako di ba, I have a son. So, meron kami mga moments sa mga 9 na ng gabi, bigla ko maalala, oh, may assignment ka ba? Ang sagot sa akin, ay, oo. O, di ba? At 9 p.m. So, yun, I think, but one of the biggest challenges ng paggawa ng mga homework is pagpapaalala sa bata. Kasi syempre, ayaw nila yan nakakatamad. Mas gusto syempre nila maglaro. Maglaro, manood ng TV, mag-internet, or wala lang silang gagawin, diba? So ako, I think that's one of the biggest challenges that yung mga mommies na i-encounter nila, diba? Yung kinakatamaran, or hindi nakinig sa school, so hindi alam anong gagawin. So, paano ma-encourage nga ang mga bata? Para me, gusto-gusto nilang gumawa ng homework. Ako tingin ko we can use technology Tapos the things around us. Kasi kunwari, ang nila, universe. So, tatry mo yung pag sa gabi, punta kayo sa terrace, or kung wala namang terrace, sa kalsada, pakita mo yung mga stars, diba? Yung moon, and then i-explain mo paano siya. Kasi diba, ako nung isang araw, yung moon, akala ko gumagalaw. Sabi ng kapatid ko, yung clouds ang gumagalaw. Diba? Parang feeling ko bata. Kasi, uy, gumagalaw yung buwan. Kasi nga, hindi. So, I think, yung ganung way, pagpapaturo mo sa anak mo, that's also a way to encourage them. Yung may actual na learning sila na nararanasan. Ngayon, kung hindi naman available, gamitin mo yung mga websites na nagsishow ng mga video na kung paano nag-work yung body, paano nag-grow yung plants. Okay. And then, meron kang simulation. So, yung actual na gagawin nila. Kung pa pwede, diba? Like yung volcanic eruption. Pero syempre, gagawin lang yun, mga bata, pagkasama ang mommy at daddy. Paano ngayon, Cathy, kung halimbawa tinuturuan mo yung anak mo sa paggawa ng homework, tapos kahit ilang beses mo na itinuro sa kanya, parang hindi siya nakafocus, parang lumilipad yung isip niya. So, ang tendency nito ngayon, magagalit na yung mommy. So, paano ang dapat gawin? Ako sa tingin ko, pag gano'n, pag nararamdaman mo na iinis ka na, napipikon ka na, step back. Hinto, take a break, 5, 10, 15 minutes. And then, wag mong ipilit. Kung talagang, parang kung hindi nga nakukuha yung lesson na yon, find another way para maituro mo yon. Baka yung way mo kasi, hindi yung way niya of learning. Kasi diba, there are several ways of learning Yung iba is by touch, yung sila mismo yung magpa-practice ng natutunan nila, or makikinig sila, yung iba naman pag sinusulat nila. Ako kasi pag sinusulat ko, mas nagsisink in sa akin. Yung iba naman, pag naririnig nila, so kailangan unang-una, alamin yung mga mommies ko ano yung way of learning ng mga anak ninyo. Alamin mo yung style niya. And then, kailangan mag-adapt ka. Kasi hindi mo naman pwedeng ipilit na mag-a-adapt yung anak mo sa'yo. Yun yung mag-aaway kayo, magbabangayan kayo. And sa akin nangyari na yan pag pinupush ko ng pinupush, hindi, mag-review ka. Pagbalik niya sa akin the next week, may bagsak. Anong ginawa mo ngayon? Sermon? Ako nag-sermon. After ko siyang sermonan, sinermonan din ako ng mami ko. Ganon. Oo, sabi niya, kasi wag mong ipipilit dahil yung anak mo, pag sinabi nga alam niya na. So, trinay ko yon. Pag sinabi nga alam niya na, hinahayaan ko. So, kailangan aalamin mo. Nung hinahayaan ko siya, ayun, consistent naman kami yung third honor. Hindi na ako binigyan ng bagsak na grade, diba? Pero yun, kailangan aalamin mo. And kailangan may tiwala ka rin sa kid mo. Ngayon, pag talagang nahihirapan siya, talk to the teacher, diba? Alamin mo, bakit nahihirapan? Ano ba yung mga nagiging situation sa loob ng classroom? Kailangan magiging best friend mo yung advisor ng anak mo. Kailangan alam mo yung cellphone number, alam mo kung ano yung nangyayari. Kasi baka mamaya, may mga challenges siya inside the classroom na nagpapahirap sa kanya sa paggawa ng assignment. Natatabunan na siya kasi nahirapan na pala siya, di ba? Okay lang ba na gumawa ng homework tapos bukasan TV? Iba-iba kasi ang style talaga. Kaya aalamin mo, may mga bata kasi na kailangan nila yung added noise. Ako dati, kailangan ko ng music. So pag aanuin mo, may music ako na tumutunog kasi malakas. Di ba nakaka-distract yung ganon? Sa ibang tao nakaka-distract, sa iba nakakatulong siya. So ulit, iba-iba kasi ang style ng bawat bata sa pag-alam. Ngayon, kunwari, napansin mo, nanonood siya ng cartoons, gumagawa ng assignment, ang ending, hindi na nagagawa yung assignment,
hindi nakakatulong sa kanya yon. Yung iba naman na motivate na ayusin nila yung ginagawa nila, tapusin agad-agad para makapag-concentrate sila sa TV. So talagang iba-iba yung style ng mga bata. Aalamin mo yon bilang magulang. I know maraming busy na mga magulang, pero ito kasi isa sa mga konting bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Meron akong gustong hinging advice sa'yo. Sana mabigay ko ng Bigyan mo ako maayos. ng payo. Kasi ganito yun. Kasi si Abby, yung anak ko, at saka si Jolo, yan, may mga honors yan. No? Yung bunso ko si David, wala. Ngayon, sabi niya sa akin, Mami, kung halimbawa may honor ako, anong gagawin mo? Ang sagot ko eto, naku anak, pag nakita kita sa stage na umakyat, naku, maiiyak talaga ako kasi may honor ka. Alam mo sagot niya, ayoko na magkaroon ng honor kasi iiyak ka. Hanggang ngayon, wala siyang honor. Hindi ko na alam kung paano ko babawiin yon. Sabihin mo lang, alam mo anak, yung sinabi kong iiyak ako, tears of joy yon. Pero pwede ko namang pigilan, tapos sa bahay na ako iiyak. Kung gusto mo lang mag-honor. Pero ako sa tingin ko, hindi natin dapat ipe-pressure yung mga anak natin. Ang importante, maganda yung grades, nare-retain niya yung natutunan niya at na-apply niya in real life. Kasi hindi naman necessarily na may honors, magiging successful sa buhay. Okay lang ba parang kahit pasado na lang yung anak mo? Wag mo na lang Basta pasado, wag naman syempre yung pasang-awa, 'di ba? Kasi everyone naman can, do better and we should always push our children, pero hindi sobra. Okay. Meron ngayong katanungan dito si Direk Lito de Guzman. Hi. Kung okay lang daw ba, pagka nagre-review ka, kumakain ka ng chocolate? Sa akin, oo. Kasi Kumakain ng chocolate? Kasi ang Talaga? chocolate, nagtitrigger siya ng happy emotions sa'yo eh. So sa anak mo, pag kumakain din siya, unang-una, chocolate yun. Ang mga bata gusto. Teenager, matanda, lahat gusto ng chocolate. So ako, kung makakadagdag siya, na makakapagpasaya sa bata habang nagre-review, why not? Huwag naman yung isang malaking bar, diba? Yung konting chocolate lang, it's also a treat eh. Pwede niyang nag-aaral ako, but I also have chocolate. So this is something na makakapagpasaya sa akin. Kahit na yung ginagawa ko, hindi masyadong masaya. So okay lang ang chocolate, ang peanuts. Kasi sabi nila pag kumain ka daw ng peanuts, tatalino ka. Ako Tama ba? kasi meron akong 3 kilo ng peanuts dati pag nagre-review ako ng finals. Nangyari din sa Naniniwala akin. kami dyan sa brain food. Naniniwala ko yan eh. Pero syempre, wag lang peanuts lahat. Kasi pag nasobrahan ka naman, too much of anything is bad. So ako yung 3 kilos ako, ayun, may gout. So mas okay din ang chocolate, okay din ang Chocolate, peanuts. I think chocolate, healthy snacks, Ayan, direct dito, juice, pwede yon. Everything in moderation, di ba? Huwag naman yung sobrang kahon-kahon ng chocolates na ibibigay mo. Mamay ma-hyper, hindi na siya makapag-concentrate sa inaaral niya. Okay, sa paggawa ngayon ulit ng assignment ng mga bata, di ba? Minsan meron dyan mga boring, na, ayoko na, mami. Ano ang pwede mo pang gawin? Pwede mo bang gawa nito ng parang laro? Oo. Games, ganon. Naghahanap ako. May mga websites tayo na pwedeng mapuntahan. Right now, I will say, Google is your friend. So, hanap ka ng mga worksheets, hanap ka ng mga things that will make the lesson more interesting. Lalo pag sa mga bata, syempre sa high school and college, iba naman yun. But sa mga little kids, we have to make it as interesting as possible. Kaya gamitan mo ng video, gamitan mo ng mga drawings, gamitan mo ng mga actual things na they can actually learn. Like, if nag-aaral sila ng fractions, bili ka ng pizza. Fractions! Para di ba makikita nyo na, if you take away one slice, ilan na yung maiiwan, yung mga ganong bagay. Ngayon sa high school naman, yung mga trigo, mga physics, Wow. there are a lot of things then that you can use to explain. Mga movies na pinapanood nila. Diba? Anong mabibigay mong advice sa mga mommies or mga daddies o kahit sa mga ates na tinuturuan nila ang mga malilit nilang kapatid or anak na hindi makakuha at kung konti lang ang pasensya? Isa ako doon. Kung anong lapad ng noo ko, yan lang din ang lapad ng pasensya ko. So, ibig sabihin, maiksing-maiksi. Hinga. Kung hindi nga naiintindihan, hindi ibig sabihin mahina siya. Baka yung way lang ng pag-explain mo, hindi angkop sa way ng pag-intindi niya. Kaya talagang be very creative. Kung nawawalan ka na ng pasensya, step out of the room. Huwag mong sisigawan. Ako, guilty ako niyan dati. Naninigaw ako pag hindi naiintindihan. Kasi na-frustrate ako bakit hindi ka naiintindihan. Pero eventually, marirealize mo, hindi nakakatulong yun eh. So, step out of the room, hinga kayo. Kung kailangan nyo ng 1-hour break, take a 1-hour break. Baka pwede ring nasusobrahan na. Pag tuloy-tuloy kasi yung pagtuktok mo,
minsan mas hindi nila makukuha yung gusto mong ipakuha sa kanila. Ako hindi nagagalit, napapaiyak. Parang mas malala yun. Hindi mo ako makuha. O, diba? Hindi baka maawa siya sa akin para makinig na. Oo. Artista eh. O, diba? Thank you so much, Welcome. Cathy. Thank Baka meron ka you. pang gusto sabihin para sa ating mga televiewers. You can actually go to my website. It's www.lifeiskullayful.com. Sa parenting tips, meron kami mga sample worksheets. Pwede rin kay totteringmama.com. Marami din siyang sample worksheets. Also, please follow me on Instagram. It's Miss Cathy Kenny, MS Cathy Kenny. I also post some helpful tips there about parenting na hopefully makakatulong sa inyo. Alright, thank you. Thank you very Thank you. much, Cathy. At syempre, next week, magbabalik ka pa rin sa amin dito sa Rise. Definitely. Alright, Nanay Knows Best.